Inirereklamo ang isang barangay chairman sa Batangas City dahil sa umano'y panunutok at pagpapaputok ng baril. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw gabi noong linggo sa isang barangay sa Batangas City. Sa video mula sa isang concerned citizen, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng umano'y mismong barangay chairman na si Joven Camacho. Makikita rin ang pagpapaputok nito sa isang bahay habang naglalakad sa kalsada. Sa isa pang video, makikita rin na may umaawat sa barangay chairman na may hawak pang mahabang armas. Hindi ako nagkulat pakikiusap. Yain na! Kung hindi ka nagkulat, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Patayin ko kayo lahat. Ayon sa pulisya, pinuntahan pa raw ng barangay chairman ang isang residente at doon nagpaputok muli. Hindi pa matiyak ng otoridad kung ano ang dahilan ng pagwawala ng barangay chairman. Ang involved ay mismong kapitan o pangulo. Habang po ang ating biktima ay nasa kubo po na pagmamayari din ng kanilang pamilya, ay dumating po ang pangulo o yung ating pangulo ng nasabing barangay, at siya po ay may dala po siyang long firearm. Unknown din po, hindi pa po natin alam kung ano, and siya po ay nakainom under influence po ng likor. Ayon sa pulisya, pinagbantaan din ng barangay chairman ang biktima at tinutukan pa umano ng mahabang kalibre ng baril sa mukha. Ang saktong sinabi po ay, papatayin kita, uubusin ko kayo. At ganun po, pinutukan po siya ng 3 beses sa tabi ng kanyang paa. So dito naging cause ng kanyang takot. At ganun din po yung nag-cause din po ng panic din po sa paligid. Sa ngayon, patuloy pang tinutugis ng pulisya ang barangay chairman. Hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang biktima, gayon din ang pamunuan ng barangay. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng punong barangay. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa lalawigan ng Batangas na tututukan nila ang investigasyon hinggil sa insidente. Ako po ay yung nagpapa-imbestiga at COP ng Batangas City at maghihintay na din po kami kung ano yung ating magiging investigasyon. May mga tama tayong batas na yun po yung ating idadaan po sa tamang proseso. So yun po ang aming paalala na magpahinahon bilang tayo po ang tayo namamahala sa barangay. So dapat ay tayo ang siyang mag-ayos at hindi tayo siyang aayusin. Patuloy namang nakabantay ang pulisya sa lugar habang hindi pa nahuhuli ang barangay chairman. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.